Ka-curious, panoorin pa natin ang video na ito. Ito, Apostles' Creed in 1870. Ito, babasahin ko. In 1870, at the Vatican Council, the name Roman Catholic Church was proposed, but it was rejected. The bishop assembled unanimously decided upon this official name. Yun, 1870. The Holy Catholic Apostolic Roman Church. Yun. Kailan? 1870. 1870. Pagkatapos, ang yayabang nyo, magsabi na 33 AD, tatag kami ni Kristo, kayo, hindi kayo tatag ni Kristo, tatag kayo ng tao. Ngayon, sinong tatag ng tao? Katoliko. Kaya sabi ko, kung mapatunayan ko na sulpot kayo, yun nga. Yun, mga kapatid. Kung mapatunayan daw niya na sulpot tayo, batay sa kanyang binasa, Discourses of the Apostles' Creed, page 191, bakit naman nakasulat ito ng English? Dapat Cebuano si Pastor, para maunawaan. Pero dito, pilit talaga, napakalinaw naman ang nakasulat, pilit talagang binaluktot nila. Kung maalala ninyo, kahit na sa debate nila ni Father Darwin, sa debate namin ni Ministro Ocampo, sa debate namin ni Ramil Parba din, at sa iba pa mga ministro, kahit na sila si Ventilasyon, ito ang ginagamit nila, Discourses of the Apostles' Creed, para patunayan ng simbahang Katoliko'y tatag daw ng tao. Di ata arita sa terminong mismo na Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ano sama yan? Ito mo, Apostles' Creed in 1870. Kailan? At the Vatican Council, the name Roman Catholic Church was proposed, but it was rejected. The bishops assembled unanimously decided upon this official name, the Holy Catholic Apostolic. Pansin nyo, patawa-tawa pa sila na para bang naka-score sa sigawan. Pero, kung pag-aralan natin mabuti mga kapatid, naman lino naman na nakasulat sa binasa nila para maunawaan niyo. Halimbawa, kailan ba nagsimula ang pagkatao sa isang bata? Noon bang pinangalanan siya? Noon bang narehistro official ang kanyang pangalan? Hindi. Tao na siya. Kahit di ba narehistro official ang kanyang pangalan. Sa Discourses of the Apostles' Creed na ginagamit nila mga mahal na kapatid, ito ang kanilang binasa. In 1870 at the Vatican Council, the name Roman Catholic Church was proposed, but it was rejected. The bishops assembled unanimously decided upon this official name, the Holy Catholic Apostolic Roman Church, as descriptive of Christ Church. Kung napansin ninyo yung kay James, pinutol yata niya ang as descriptive of Christ Church. So una mga kapatid, napakaliwanag po na ang Iglesia Apostolica Katolika Romana ay descriptive name lamang sa iglesyang itinayo ng ating Panginoon Jesucristo. Ibig po sabihin mga kapatid, nakatangian sa tunay na iglesyang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po yan personal name. No. Ngayon, yung binanggit, halimbawa, ni San Pablo sa Roma Kapitulo 16:16, na Iglesia ni Cristo. Hindi ba yon ang Iglesia Apostolika Katolika Romana? Dahil sa 1870, pinangalanan official. Well, mas mabuti na ang mga ministro ni Felix Manalo din ang ating sasagutin diyan. Kung ang Iglesia Apostolika Katolika Romana ba, hindi ba ito ang tunay na Iglesia ni Cristo? Pakinggan natin. Pagkat ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Malinaw pa sa sikat ng araw.
na ang Iglesia Katolika, kung ibalik natin ang kasaysayan, ito ang dating Iglesia ni Cristo. Kahit nga si INC Diakono Cesar Sineta, yun din ang sinabi. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Cristo. O, see? Mali daw ako, pero napansin nyo, inulit talaga. Ang Iglesia Katolika, sa pasimula, yun po ang Iglesia ni Cristo. Kaya, mga kapatid, halimbawa, pag may magtanong sa inyo, ang Iglesia Apostolika Katolika Romana ba? Ito ba ang Iglesia ni Cristo? Anong sagot ninyo? Yes. Catechism of the Catholic Church, malinaw yan. Sa aral ng Simbahang Katoliko 811. This is the sole Church of Christ, which in the creed we profess to be one holy, Catholic, and apostolic. These four characteristics inseparably link with each other, indicate essential features of the church and her mission. The church does not possess them of herself. It is Christ who, through the Holy Spirit, makes his church one holy, Catholic, and apostolic. And it is he who calls her to realize each of these qualities. So, kung tanungin tayo, ang one holy Catholic ba ay ang Iglesia ni Cristo? Malinaw yan sa Catechism of Catholic Church, mga kapatid. 811. Tayo ang tunay na Iglesia ni Cristo. Pero alam niyo naman, bakit idiniklara sa konselyo 1870, one holy Catholic? Hindi ba yan? Pag nabasa letra por letra, tunay na. Dahil matagal nang nagbabala ang ating Panginoon Kristo sa Mateo 24:24-25 na sa kanyang pangalan, lilitaw ang mga bulaang mga ngaral na magdala sa kanyang pangalan. Kaya bagamat man mga kapatid, na ideklara ng mga obispo sa Konsilyo Vaticano noong 1870, yung mga palatandaan ng tunay na iglesia, hindi po nawala ang pagiging tunay na iglesia ni Cristo. Kahit nga mga ministro ni Felix Manalo, pinatunayan na sa pasimula, ang Iglesia Katolika ay siyang Iglesia ni Cristo. Tumbok. At may hula pa. Bakit? May deklarasyon. May hula na dapat lagyan ng palatandaan ang daan na ating dinaadaanan upang hindi tayo maligaw sa naturang daan. Jeremias 31:21, maglagay kayo ng mga tanda at mga tulos na magiging gabay sa inyong daan. Tandaan ninyong mabuti ang inyong dinaadaanan dahil diyan din kayo dadaan pagbalik ninyo. So, sino bandaan? Malinaw ang sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, I am the way, siya ang daan, at siya ang ulo ng iglesia. Colosas Kapitulo 1, versikulo 18, mga kapatid. So ngayon, tatalakayin natin itong 4 na palatandaan para malaman natin, mga mahal na kapatid, ang tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo at hindi lang tatag ng mga tao. Dahil sa ating modernong panahon ngayon, alam niyo naman, lebo-lebo mga nagsusulputang sekta na itinatag lamang ng mga tao at nakarehistro sa Securities and Exchange Commission. At nag-aangkinan na sila daw ay tunay na iglesia dahil sila'y mabasa sa Biblia. Non sequitur, it does not follow. Bakit? Iglesia ni Cristo, Roma 16:16, mabasa. Ibig mo sabihin, yung Iglesia ni Cristo 1914, Punta Santa Ana, Manila, tunay na? Church of Christ sa English yan. Ibig mo sabihin, yung Church of Christ ni Alexander Campbell, tunay na? So, mga mahal na kapatid, paano po natin malaman
na dahil libo-libo na mga sikta ngayon na nagsusulputan na tatag lamang ng tao sa ating panahon, paano natin malaman ang iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo? Malaman ba natin sa pamamagitan ng pangalan ng naturang iglesia na mabasa word for word, letra por letra sa Biblia, yun po ba ang basihan para sa tunay na iglesia? Ganon ba? Tulad sa sinabi ko, Iglesia ni Cristo, isa rehistrasyon nga nila sa Securities and Exchange Commission, nakasulat sa Artikulos de Incorporación para por 4 Cuelos Fundadores de esta Asociación, Son Felix Manalo. That the founders of this organization are, marami sila. Pero alam niyo ba, sila na nag-aangkin na tunay dahil mabasa sa Biblia, letra por letra, kadalasan sa kanilang katanungan, mga kapatid, meron ba kayong mabasa sa Biblia, isang talata lang, One Holy Catholic Iglesia Apostolica Katolika Romana? Meron o wala? Yon ang kanilang katanungan. Ngayon, pag ginamit natin yung Confraternity Version, ang siguro, ay pirated the Bible. Invented, printed. Pero ilabas natin sa susunod na pagtalakay natin ang dokumento, kaugnay diyan, mga kapatid. No? Pag may mabasa, piki daw. Maghanap naman doon sa di mabasa. Ano nga ba talaga, kuya? So, ngayon, tatalakayin natin, mga kapatid, dahil ito'y palaging ginagamit nila, aklat, na the Discourses of the Apostles' Creed, para tutulan nila na ang simbahang Katoliko ay tatag ng ating Panginoon Jesucristo. At yung claim nila na mabasa sila letra por letra, word for word sa Biblia, alam nyo, napakahina na argumento. Dahil lahat ng mga nagsusulputang sikta ngayon ay pawang nag-aangkin na mabasa sila sa Biblia, pero hindi ibig sabihin na sila'y tatag ng ating Panginoon Jesucristo na. Kaya napakababaw. Very illogical, mga kapatid. Dahil alam naman natin na yung mga sikta na nag-aangkin ng mabasa sa Biblia ay sumulpot lamang sa tabi-tabi. Gamit ang Biblia, iba-iba ang kanilang tagapagtatag, iba-iba ang kanilang pangalan, iba-iba ang kanilang doktrina dahil sila ay produkto sa maling interpretasyon sa Biblia. Ngunit tandaan natin, ang Biblia ay produkto sa tunay na iglesia. Kaya hindi pangalan na makikita, mabasa sa Biblia letra por letra, ang batayan, ang basihan, mga kapatid, para malaman natin ang tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Ngayon, kung hindi pangalan, ano? Mga mahal na kapatid, para malaman natin ang tunay na iglesia na tatag ng ating Panginoon Jesucristo, tingnan natin yung biblical na batayan sa palatandaan o katangian ng tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Ano yung mga palatandaan na yon? May 4 na palatandaan para malaman natin ang tunay na iglesyang tinatag ng ating Panginoon Jesucristo. Mula sa libu-libong siktang nagsusulputan sa ating panahon ngayon, na nagsisulputan lang sa tabi-tabi sa iba't ibang bansa at kahit na dito sa Pilipinas. So, ano yung mga 4 na palatandaan? Ang una, of course, sa English, one. Isa. Sa Cebuano, una. One. Isa. Ibig sabihin, ang tunay na iglesia, mga kapatid, na tatag ng ating Panginoon Jesucristo, ay isa lang ang kaniyang itinatag. San Juan 17:17, Sanctifica eius en veritate, sermo tuos veritas es, yun ang panalangin ng ating Panginoon Jesus. Hindi nagtatag ang ating Panginoon Jesucristo ng maraming mga sikta, tulad sa mga protestante na lumabas ngayon at sa mga nagsusulputang sikta. Bakit mahalaga, mga mahal na kapatid, ang pagiging isa sa iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesus? Dahil kung tingnan natin ang nakasulat sa banal na kasulatan, malinaw ang sinabi ni San Pablo. 1 Corinthians chapter 12, verses 12 up to 14, ituloy natin sa 20.
Ito ang sinabi ni San Pablo. Just as the body is one and just many members, though many, are one body. So it is with Christ, for by one Spirit we were all baptized into one body, Jews or Greeks, slaves or free, and all were made to drink of one Spirit. For the body does not consist of one member, but of many, as it is. There are many parts, yet one body. So malinaw mga mahal na kapatid ang pahayag sa Biblia na maraming mga membro ikumpara sa nag-iisang katawan. At ang iisang katawan na tinutukoy nito, walang iba kundi ang iglesia. Yon ang mabasa natin sa Efeso Kapitulo 5:23. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior. So malinaw ang pahayag ni San Pablo, mga kapatid, at dagdag pa niya sa Colossians chapter 1 verse 18. Ito ang mabasa natin. And he is the head of the body. That is the church. He is the beginning, the firstborn from the dead, so that he should be supreme in every way. So napansin niyo ba, si Kristo ang ulo sa iglesia? Pero ikumpara natin sa iba't ibang sikta, mga kapatid, tinanggap nila si Kristo na ulo ng iglesia. Ngunit ang tunay na iglesia, abay tinalikuran nila. So ano ang resulta? Pag ulo lang, walang katawan, parang manananggal na yan. So kung ang katawan ay tinutukoy na iglesia, at kung ang katawan na iglesia ay ito'y iisa lang, so therefore mga kapatid, iisa lang ang dapat na iisa lang ang iglesia na tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Hindi ito hati-hati sa iba't ibang mga libo-libong siktang nagsusulputan ngayon. Paano makikita itong nag-iisang tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo? Takot sila sa history. Bakit? Dahil si John Henry Cardinal Newman, na isang protestante noon na converted sa simbahang Katoliko, sabi niya, to be deep in church history is to stop to be a Protestant. Adversely, to be deep in church history is to be to cease to be deep in church history is to become a Protestant. So, historically mga kapatid, wala pang mga sumulpot na protestante noon, may nag-iisang kristyanong simbahan lang na kilala ng mga tao at walang iba kundi ang simbahang Katoliko. Kung tingnan natin sa kasaysayan, kaya nga takot sila sa mga history. Sa Compton's Encyclopedia and Fact Index, Volume 20, page 2024, Roman Catholic Church, for the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion, Christianity. There were no separate sects or branches of Christianity as there are today. The word Catholic means universal. And for the first 1,000 years, all Christians were members of the Catholic Church. See? Kaya, takot sila sa history, pero gumagamit ng aklat at ginawang history. Ito pa, Young Students Learning Encyclopedia, Volume 15, page 2292. The word Catholic means universal. And for those first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of the Catholic Church. Napakalinaw, mga kapatid. Ngayon, ikalawang palatandaan sa tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo, walang iba, holy. Ang iglesia ay banal. Dahil ang nagtatag ng iglesia,
ang ating Panginoon Jesucristo. Banal. Kaya, banal ang kanyang itinatag. Yan ang simbahang Katoliko, mga kapatid. Kung tingnan nga natin ang Ephesians chapter 5, verses 25 up to 27, ito ang sabi ni San Pablo. Husbands should love their wives, just as Christ loved the church and sacrificed himself for her, to make her holy by washing her in cleansing water with a form of words, so that when he took the church to himself, she would be glorious, with speck or wrinkle or anything like that, but holy and faultless. See? Napakalinaw ang nakasulat sa Biblia, mga kapatid. Kaya ang simbahan, ang iglesia, ay tinatawag na banal. Ayon kay San Pablo, balikan natin sa 1 Corinthians chapter 1 verse 2. Ito ang sinabi niya, to the church of God that is in Corinth, to you who have been sanctified in Christ Jesus, called to be holy, with all those everywhere who call upon the name of our Lord Jesus Christ, their Lord and ours. So, bawat isa'y tinatawag sa kabanalan. Dagdag pa ni San Pablo sa Roma Kapitulo 1, versikulo 7, mga kapatid. To all the beloved of God in Rome, called to be holy, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Napakalinaw ang pahayag ni San Pablo. Na sa Roma Kapitulo 1, versikulo 7, Hepestis homon katangilitai en holotokos mo. Tinawag na banal ang iglesia, ang simbahan na nasa Roma, at siyang magiging bantog, kilala sa buong bansa, sa buong mundo. Ang tanong, anong katuparan na iglesia na magiging kilala at bantog sa buong mundo? Wala ng iba, mga kapatid. Yun lang makita sa Vatican sa Roma. Na tanyag, bantog, kilala sa buong mundo. Walang iba, kundi ang Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana. Ngayon, may patutsada ang ibang sikta gamit ang Aklat Katoliko. No? Yung Aklat na Katoliko na pananampalataya ng ating mga ninono. Dahil, sabi ng ibang sikta sa kanilang patutsada, hindi daw pwedeng maging holy o tawaging banal ang simbahang Katoliko. Dahil puno daw ito ng mga makasalanang miyembro. Lalo na yung mga pare, may mga paring ng molestia daw, may mga paring may sikretong karelasyon, may mga pare daw na bakla, may mga santo papa na makasalanan, at gagamitin pa nila itong aklat na ang pamagat pananampalataya ng ating mga ninono ni James Cardinal Gibbons. Ito kasi sa debate namin ni Rizalito Ocampo, tinanong niya ako, mag-ingat kayo mga kapatid. Sabi ni Rizalito Ocampo, ministro ng Iglesia ni Cristo, Mr. Talibong, sabi mo na isa sa mga palatandaan ng tunay na iglesia ay ang pagkabanal. Kung mabasa ko sa aklat ng ang may akda ay kardinal, nabulok na ang moralidad sa sinumang nagsasabing Katoliko. Ang Katoliko ba ay santa o ang Katoliko ay impakta? Mag-ingat kayo. At ito ang kaniyang ginagamit, mga kapatid. Nalulungkot kaming ipagtapat na ang kabulukan sa moral ay malimit na susumpungan sa sinapupunan ng mga nagsasabing sila'y Katoliko. Di natin maipipikit ang ating mga mata sa harap ng katotohanan. Marami sa kanila ang di nabubuhay ayon sa pinag-uutos ng kanilang iglesia, kundi bagkos nagiging sanhi pa ng kalungkot-lungkot na iskandalo. Ngunit sa aba niya ay nagiging daan ng mga ito. Tinatanggap ko rin naman ang mga kasalanan ng mga Katoliko'y
lalong karimari-mari sa mata ng Diyos kaysa mga kasalanan ng mga nahiwalay nila mga kapatid, sapagkat maraming grasya ang sinasayang nila. Yun lang, binasa nila. At magsisigawan na, bulok na ang moralidad. Di niyo ba napansin? Napakalinaw na kasulat na nagiging makasalanan hindi dahil sila'y Katoliko, dahil sila'y hindi sumusunod sa aral ng simbahang Katoliko. Yun ang nakasulat. Pero kung ating babasahin yung pauna nito na talagang iniwasan nila, ito ang mabasa natin. Ang pagkabanal ay isa ring tanda ng tunay na iglesia, sapagkat sa dasal na sumasampalataya ay sinasabi natin ang ganito, sumasampalataya ako sa Santa Iglesia Katolika. See? Kaya mag-ingat mga kapatid sa chap-chap na paggamit sa mga aklat Katoliko dahil chap-chap din ang unawa ninyo. At tandaan natin, sino mang nagkasala na membro ng simbahang Katoliko, nagkasala hindi dahil mga Katoliko, kundi dahil hindi sumusunod sa aral ng simbahang Katoliko. Pero ang kasaysayan nagpatunay na dami ng mga makasalanan na sumusunod sa aral ng simbahang Katoliko at ito'y naghatid sa kanila patungong daan sa kabanalan. Hindi sukatan, mga mahal na kapatid, na kung merong mga miyembro na makasalanan, merong mga kaanib na marumi. Hindi rin sukatan kung merong miyembro na malinis at banal para ikaw ay tunay na iglesia na. Hindi po yan makasira, mga kapatid, yung karumihan, yung kasalanan sa pagiging tunay na iglesia. Hindi po maka-validate, hindi po maka-nullify ang pagiging makasalanan sa mga kaanib, sa mga nagiging kaanib sa simbahang Katoliko sa pagiging tunay na iglesia. Bakit? Una, tandaan ninyo, ang tinutukoy nating banal ay yung kinaanibang iglesia, yung kinaanibang simbahan. Ang mga taong umanib, pwedeng maligaw ang landas. Pwedeng magiging masama. Pero ang inaniban nilang iglesia, mananatiling banal. Halimbawa, sa 12 apostoles na pinili ng ating Panginoong Hesus, San Juan Kapitulo 6, versikulo 70. Ang isa dito, mga kapatid, ay naging masama. Si Judas Iscariote nagiging traidor sa ating Panginoong Hesus. At dahil si Judas ba ay nagkasala, ibig po ba sabihin, yung buong iglesia na ay nawala na sa kabanalan? Yung buong bang mga apostoles ay nawala na sa kabanalan? Kung tingnan natin, nung hinuli nga ang ating Panginoon Jesucristo, lahat ng mga apostoles, nagtatakbuhan, iniwan ang ating Panginoong Hesus, nagkasala sila. Pero, balikan natin si Judas. Mabigat ang kasalanan ni Judas. Dahil nagtraidor siya sa ating Panginoon Hesus. Pero kahit pa merong traidor sa isa sa 12 na mga apostol na si Judas. Alam niyo ba sa Biblia, ang mga apostoles tinawag pa rin na banal na mga apostoles. Efeso Kapitulo 3, versikulo 5. Ito ay hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit inihayag gayon sa Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kaniyang mga banal na apostol at mga propeta. Kasi kahit ba ang mga apostolis noon, iniwan nila ang ating Panginoon Jesucristo, ngunit nanatiling banal sila. Ngayon, kung ikumpara natin, mga mahal na kapatid, yung mga ibang sekta, wala po silang ganitong katangian. Wala silang ganitong palatandaan sa pagiging tunay na iglesia. Yun ang pagiging banal. Bakit? Dahil tao ang nagtatag sa kanila. At ang tao, mga kapatid, yung iba, dating miyembro ng simbahang Katoliko na katuparan sa unang Juan 2, 18-19. Si Martin Luther nga, ama ng protestante. Isang
Agustinian monk. At iba-iba pang mga tagapagtatag. Si King Henry VIII, Defensor Katoliko yon. Nakatanggap yon ng titulo Defensor Fidei. Si Gregorio Aglipay, sa Pilipinista, paring Katoliko yun. Ang dami. No? Pero, sila'y umalis mula sa ating banal na simbahan. Kaya wala sa kanila, mga kapatid, yung katangian sa kabanalan. Bagkos nagtayo sila ng kanilang sariling iglesia. So logically, mga mahal na kapatid, ang kanilang itinayong iglesia ay hindi banal dahil tao lang ang nagtatag sa kanila. Pero ang simbahang Katoliko, ang kasaysayan, lahat na kasaysayan, kahit na mga anti-Catholic, ministro yon sa Iglesia ni Manalo, na kung pag-aralan natin pabalik ang simbahang Katoliko, ito siya ang unang iglesia ni Kristo. Ngayon, punta tayo sa pangatlong palatandaan ng tunay na iglesia. Walang iba, Catholic. No. At yung ibang mga born again din, mga kapatid, ang sabi nila, Catholic, ang daming lasinggero, therefore alcoholic. Yun umano ang mga kapatid. Well, napansin nyo ba itong iba't ibang sikta? Kadalasan ang kanilang tuligsa mula sa Papa, mga obispo, mga pari, doktrina at mga kaanib, di nyo narinig na may mga nagtuligsa sa founder mismo ng simbahang Katoliko. Bakit? Dahil kung kanilang aatakehin, tutuligsain ang nagtatag sa simbahang Katoliko, mapilitan sila sa pag-research gamit ang mga history kung sino talaga ang nagtatag nito kung hindi ang ating Panginoon Jesucristo. So balikan natin. Ang tunay na iglesia na tatag ng ating Panginoon Jesucristo ay pang buong mundo. Ito ay pangkalahatan na iglesia, mga kapatid. Throughout all na siyang binanggit diyan sa Biblia. Sa Acts chapter 9 verse 31, the church throughout all Judea, Galilee, and Samaria was at peace. It was being built up and walked in the fear of the Lord. And with the consolation of the Holy Spirit, it grew in numbers. See? Napakalinaw, mga kapatid. Ano yan sa Grego? Sa Grego, ito ang mabasa natin. I mean, on Ecclesia Catholis, tis Judaias kay Galalias kay Samarias, ekon erenin oiko domine, kay pronomine. So, nandito, at mapansin niyo, Ecclesia Catholis. Tanong, meron bang nagpatunay na referensya galing mismo sa protestante na yung Ecclesia Catholis ay Catholic Church? Gamitin natin ang aklat na The Acts of the Apostles by Campbell Morgan, page 250. Ito ang mabasa natin, mga kapatid. And then for the first time, there appears of the page of the Acts of the Apostles the spacious Catholic conception of the Christian Church. See? Napakalinaw, mga mahal na kapatid. Pero yung patutsyada ng ibang mga sekta na kumukontra dito, lalo na sa ginagamit natin na Acts chapter 9 verse 31, mga kapatid, sa talata, sinasabi nilang, hindi yan pangkalahatan na iglesia dahil tumutukoy lang daw umano yan sa 3 lugar. Judea, Galilea, at Samaria. Kaya sabi nila, obvious naman, 3 lugar. Pero malinaw naman, diyan makita ang Ecclesia Catholis na tinutukoy diyan, mga kapatid. So ang kanilang rason ay napakababaw, mga kapatid. Niliteral nila. So, dahil niliteral nila na 3 lugar lang, yung church throughout all ay hindi daw umano yun magiging Catholic Church. Mali. Kung tingnan nga natin sa
Balikan natin sa Roma Kapitulo 1, versikulo 7 hanggang 8. To all the beloved of God in Rome, called to be holy, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. First, I give thanks to my God through Jesus Christ for all of you, because your faith is heralded throughout the world. Say, Hepistis humun katangelitai and holotokos mo. Malinaw dito sa Roma Kapitulo 1, versikulo 7-8. Tinutukoy lang dito mga kapatid, ang iglesia na nasa Roma. Pero ipinahayag dito ang pagiging bantog, pagiging kilala sa iglesia na nasa Roma sa buong mundo. Tanong, saan ito natupad? Natupad ba ito sa mga nagsusulputang sikta sa ating panahon? Hindi. Hindi ba ang nasa Roma, Vatican, yun ang upuan ng Catholic Church na siyang bantog, na siyang kilala sa buong mundo? Hindi lang yan. Kung tingnan natin ang pahayag sa ating Panginoon Jesucristo, Mark chapter 11, verse 17. He told them, the scriptures declare, my temple will be called a place of prayer for all nations. But you have turned it into a den of thieves. So ang ating Panginoon Jesucristo mismo ang nagpahayag niyan. Take note, ang punto sa context na ito sa Biblia, mga kapatid, my temple will be called a place of prayer for all nations. Ito po future tense na sinabi ng ating Panginoon Jesucristo. At ito ay tinutukoy sa simbahang Katoliko dahil napaka-obvious, mga kapatid. Kumakalat ang Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana kahit saan na panig ng mundo. Ang iglesyang tatag ng ating Panginoong Jesucristo ay pangkalahatan, panglahat at pangbuong mundo, mga mahal na kapatid. Dahil ang mga miyembro nito ay mula sa iba't ibang nasyon, lahi ng iba't ibang mga tao at iba't ibang salita na siyang tinutukoy sa Revelation chapter 7 verse 9. After this, I had a vision of a great multitude, which no one could count, from every nation, race, people, and tongue. They stood before the throne and before the Lamb, wearing white robes and holding palm branches in their hands. See? Napakalinaw, mga mahal na kapatid. So, yan kung bakit ang simbahang Katoliko ay nasa iba't ibang lahi ng tao, iba't ibang mga lingwahe, at iba't ibang nasyon. Ang iglesyang tatag ng ating Panginoong Hesus ay pangkalahatan, panglahat, pangbuong mundo, dahil ang misyon nito na binanggit ni Bro Angel kanina, ay gawing Kristiyano ang lahat ng tao sa buong mundo. Sa ating mga laiko, simula sa domestic church, walang iba ang ating pamilya. Ayon sa Marcos Kapitulo 16, versikulo 15, he said to them, go into the whole world and proclaim the gospel of every creature. Napakalinaw, mga kapatid. Ang pahayag mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Dagdag pa sa mga apostoles, Acts chapter 1 verse 8. But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, throughout Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Napakalinaw ang misyon ng simbahan. At dagdag pa niya sa Mateo Kapitulo 28, versikulo 19, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. At sa 20, kung ituloy natin, and omnibus debus os quen siculat siculorum.
Kaya nga po mga mahal na kapatid, kahit sa iba't ibang bansa, kahit na sa bansa na matindi ang persecution, sa bansang kung saan marami ang Islam, sa bansa kung saan marami ang Judaismo, Hinduismo, kahit na yung komunismo, meron pa ring simbahang Katoliko. Kahit sa Antarctica, mga kapatid, may simbahang Katoliko. Sa North Korea na komunista, may simbahang Katoliko. Sa mga Muslim countries, sa Middle East, sa Iraq, sa Syria, sa Iran, sa Abu Dhabi, at yung bansa na galing kami ni Father bago lang, no? Sa Dubai, no? Ang daming Katoliko, lalo na diyan sa St. Mary's Parish. No? Ang daming mga Katoliko, daming nanood natin dito. Kaya tayo lang na mga Katoliko ang natupad sa atin yung pahayag sa Biblia na kumakalat sa buong mundo. Pero yung ibang sekta, lalo na sa Russia, na bawal ang kulto. Nakapasok ba yung mga kulto na yan? Kaya, mga kapatid, pagdasal natin sila. Na tulad sa ibang mga kapatid na nagsubaybay natin ngayon, nabuksan ang kanilang isipan sa galaw ng banal na espiritu at sila yumakap sa simbahang Katoliko. Pang-apat na tayo, ang pagiging apostolic church. Ang simbahan na itinatag ng ating Panginoon Jesucristo ay apostolic ito, mga kapatid. Dahil tinatag ito ng ating Panginoon Jesucristo sa pundasyon ng kaniyang mga apostolis. Kung tingnan natin ang mabasa sa Revelation chapter 21 verse 14, ito ang ating mabasa. The wall of the city had 12 courses of stones as its foundation, on which were inscribed the 12 names of the 12 apostles of the Lamb. See? Napakalinaw, mga kapatid, na grabe ang foundation ng simbahan. Episo Kapitulo 2, versikulo 19 hanggang 20, ito ang mabasa natin, mahal na kapatid. So then, you are no longer strangers and sojourners, but you are fellow citizens with the holy ones and members of the household of God, built upon the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus himself as the capstone. So napagkalinaw, mahal na kapatid, na ang household, yung simbahan ng Diyos na sinasabi dito, ay tumutukoy sa iglesia, tumutukoy sa simbahan, at itong sambayanan ng Diyos, walang iba, ang Iglesia Katolika, ay itinatag ng ating Panginoon Jesucristo sa pundasyon ng kanyang mga apostoles. Paano nangyari iyon? Una sa lahat, nagtatag ang ating Panginoon Jesucristo ng simbahan. San Mateo Kapitulo 16, versikulo 18-19, et higo di kukiato is Petros, et soperham Petra medipicabo iglesiam iam, et pultain perinon, prebilabot adversus iam, and so I tell you, Peter, upon this rock, I will build my church. So, napansin natin, mga kapatid, na kausap ng ating Panginoon Jesucristo si San Pedro nung itinatag niya ang kaniyang simbahan. Ibig sabihin, sa apostol na si San Pedro, pinagkatiwala niya at ibinigay niya yung mga sose. Yung mga sose, hindi yan literal na sose, tulad ng sose ng Carne Norte. Kundi tumutukoy yan sa otoridad para pamunuan ang iglesyang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo. Siyempre naman, alam nating lahat, mga kapatid, na ang posisyon na ito ay temporaryo lamang. Temporaryo lamang itong hawakan dahil mortal
ang naghawak nito tulad ni San Pedro. Kaya dahil mortal, hindi immortal, kaya dapat na may papalit sa kanya. Matapos ang kanyang pamumuno, yung authority na yan ay mapasa sa taong magiging humalili o kapalit sa kanya. Sa Biblia, bagamat hindi na binanggit mga kapatid kung sinong taong pumalit sa kanya, nasa history yan, recorded yan. Di ba? Pero, traditionally, yun talaga ang gawin ng mga apostoles. No? Tingnan muna natin ang Marcos Kapitulo 13, versikulo 34. It is like a man traveling abroad. He leaves home and places his servants in charge, each with his work and orders, and gatekeeper to be on the watch. Yun ang iglesyang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo. Nang siya'y umakyat doon sa langit, nag-iwan siya ng una si San Pedro. At ayon sa Acts chapter 1 verse 20, Peter continued, "This was predicted in the book of Psalms, where it says, let his home become desolate, with no one living in it. And again, let his possession be given to someone else." Sino nagsabi diyan? Si San Pedro. Kaya, nung namatay na si Apostol Judas, si Matias ang pumalit kay Judas. Ayon sa Acts chapter 1 verses 21, ituloy 23 at 26 mga kapatid. So kaya, ang paglagay ng tao sa nabakanting posisyon ay paniniwala at bahagi ito ng tradisyon ng mga apostolis noon. Kaya matiyak natin mga kapatid na itong mga unang apostolis, merong mga successors. At nagpatuloy hanggang ngayon. Ito yung mga obispo natin. Kaya kung ang pag-uusapan natin mga kapatid, ang history na konektado sa otoridad ng simbahang Katoliko, pabalik sa kasaysayan ng mga apostolis noon, walang iba, kundi ang simbahang Katoliko. Di yan makita sa mga sikta, mga kapatid, na sumulpot sa bagong panahon lang. Walang ibang sikta, mga kapatid, na may kasaysayan pabalik sa mga apostolis. Kaya nga, tanungin niyo sila, sa taong 400, taong 300, taong 200, sinong ituro ninyong mga kasama? Wala. So tanging ang Catholic Church lamang ang may legit, merong genuine apostolic origin mga kapatid. Mula sa mga apostoles, sa kasaysayan nito, kahit nasa ating mga kaparihan, sa mga obispo, sa Santo Papa, kung tingnan natin sa Webster's Dictionary, page 544, Peter, masculine proper name, Simon Peter, fisherman of Galilee, one of the 12 apostles, and the first pope of the Roman Catholic. So, ibig sabihin mga kapatid, halimbawa, ang obispo ng Roma na si Pope Francis ngayon, ika-266 na successor mula pa ni San Pedro. Ang patriarka sa Constantinople Orthodox, mga kapatid, ang kasaysayan nila, successor ni San Andres. Ang patriarka sa Alexandria, yon ay Coptic Catholic Church. Ang kasaysayan nila, successor ni St. Mark. Ang obispo o patriarka ng Armenia, yung tinatawag na Armenian Catholic Church, historically, ang successor nila ay si San Bartolome. Ang obispo o patriarka ng Iraq, yun ay ang Chaldean Catholic Church. Historically, ang successor nila ay si Santo Tomas at si Santo Mateo.
ang obispo at patriarka ng Jerusalem, historically, ang successor nila, walang iba, ay si Apostol Santiago. Ang obispo at ang patriarka ng Damasco, yun ang tinatawag na Syriac Catholic Church. Historically, ang successor nila ay si Santo Tomas at si San Mateo. So, lahat ng mga churches na ito ay kabilang nag-iisang banal na simbahang Katolika, Apostolika, Romana, mga kapatid, na may communion, connected sa obispo ng Roma bilang kanilang leader. Ito ang Santo Papa. Maliban lang sa puwersa ng Orthodox na kahit ito'y ay may apostolic, kaso sila'y humihiwalay, umalis sa leadership ng Bishop of Rome sa taong 1,000 years, mga kapatid. 1,000 years ago na. No? Dahil maraming isyu ang doktrinal, political at iba pang mga isyu. So, ito ang palatandaan sa tunay na iglesia, apostolic, na imposibleng makita natin sa mga siktang protestante. Dahil wala silang mga historical proof, katibayan, na nagpatunay, mga kapatid, na ang posisyon o otoridad o tungkulin ng mga pastor o mga ministro ay mapabalik patungong mga apostolis ng ating Panginoon Jesucristo. Wala. Hindi lang sa mga obispo, mga kapatid, ng simbahang Katoliko, hindi lang sa Santo Papa, kahit na ang ating mga kaparian na nakatanggap ng ordinasyon sa mga obispo, mapabalik ito sa panahon ng mga apostolis. Dahil sila ang mga successor sa naunang mga Kristiyanong pare na inordinahan ng mga apostoles. Kung tingnan natin ang Titus chapter 1 verse 5, For this cause I left thee and Crete, that thou shouldest sit in order the things that are wanting, and shouldest ordain priest in every city, as I also appointed thee. See? Na sa bawat lungsod ay mag-ordina ng pare. Acts chapter 14 verse 23. Ito din ang mabasa natin. And when they had ordained to the priest in every church and prayed with fasting, they commanded them to the Lord in whom they believed. So, malinaw, mga mahal na kapatid, na ang pag-appoint, pag-ordina, pagtalaga ng isang pari noon sa Biblia, logically, nagpatuloy hanggang ngayon. No? Therefore, kahit ang simpleng pari ngayon ng simbahang Katoliko ay may apostolic origin. Ganyan kalawak ang pagiging apostolik ng Iglesia Katolika na itinatag ng ating Panginoon Jesucristo. Lahat na ito ay biblical, mga kapatid. Kaya, kung sino mang sikta, example, Iglesia ni Cristo alias Iglesia ni Felix Manalo, Iglesia sa Diyos alias dating Daan ni Soriano, ay tatanungin natin saan meron ba silang mga mabasa na kasaysayan na nakadugtong sa wala. Bakit? Si Soriano, umanib lang. Si Felix Manalo, lumitaw lang. Kaya mga mahal na kapatid, ang tunay na iglesia na wala sa sektang tataglaman ng tao, 1. 1 Corinthians chapter 12, verses 12, 14, up to 20. Holy. Ephesians chapter 5, verse 25 to 27. Catholic. Acts chapter 9, verse 31. Iminyon Ecclesia Catholis, tis Judaias kay Galileas kay Samarias, erinin ekininoy kumudumini. Apostolic Church. Ephesians chapter 2, verse 19, 20. Kaya yung pinagdikdikan nila na ang simbahang Katoliko ay natayo daw. Kailan? 1870? Ito, Apostles' Creed in 1870. Ito babasahin ko.
In 1870, at the Vatican Council, the name Roman Catholic Church was proposed, but it was rejected. The bishop assembled unanimously decided upon this official name. Yun, 1870, the Holy Catholic Apostolic Roman Church. Yun. Kailan? 1870. 1870. Pagkatapos, Ang laki pala ng kanyang bunganga. Sana ganon kalaki din ang utak sa pag-unawa. Maraming salamat po mga kapatid. Balik ko kay Bro Jando. So ayan po mga peers, sanay kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan niyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid. Follow and subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan. Mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid. Inanyayahan namin kayo. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio. Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunutin niyo itong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Pro Deo et Ecclesia.